Hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive at talaga naman detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. Sa reading na to, walang pagmamadali, walang rush, everything is in detail mode. Okay, Aquarius? Ito na kagawian, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages nakalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, meron pa rin tayong isang tanong, isang sagot portion at the end of our reading. Kung meron kang isang tanong, sa isip mo lang yan ha, huwag mo isusulat sa baba at intuitively sasagutin natin yan later on at the end of our readings. Okay? So stay tuned and watch out for that. So Aquarius, thank you again for your not skipping the ads po ha. Saka po sa mga nag-donate, maraming salamat po. Yan lang po ang paraan para supportahan niyo po ako every time na meron po tayong reading for Aquarius. So thank you po for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Swords. Ooh, interesting. In the area of what you need, you have the Temperance card. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, meron kang the Fool card. Wow, napakaganda. In the area of your challenge for the week, meron kang Five of Wands. In the area of your fortune, meron kang Four of Cups. Wow, something missing is gonna come to you this week. Yung hinihiling mo darating. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Ace of Wands. At ang outcome mo for the week, Aquarius, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin ang bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin kada card in detail mode, ang buhay mo for the week, ano muna ang lingering energy mo in your background na makatulong sa'yo para lagpasan ang buong linggong ito, okay? You have the Three of Cups. Wow! Celebration, harvest time. Nakita ko rito na magkakaroon ka na ng isang bagay na hinihintay mo, a celebratory feeling. Parang sobrang saya mo with the people around you. Parang this time, Aquarius, na-feel ko na parang you will have a good news coming to you or isang bagay na malalaman mo o makukumpirma mo kaya parang sobrang saya mo and people around you are congratulating you na parang, uy, buti naman nakuha mo na Aquarius, uy, buti naman nasa sa'yo na Aquarius. This is something na talagang matagal mong hinintay for yourself, matagal mong binuo for yourself na parang ang dami mo nang dinaanan, ang dami mong nilagpasan, ang dami mo na experiences, failures and all. Pero ngayon nakita ko this week you're gonna celebrate about something. Whether winning that job or winning that competition, winning that money, or winning the life out of a very toxic person. That's what I'm hearing. Parang merong kang toxic person in your life na parang ngayon naiwan mo na siya and then nag-celebrate ka with your friends, nag-celebrate ka with your family members and they were telling you, buti naman nagawa mo na. Buti naman natawid mo na. O buti naman this time na-reach mo na yung mga bagay na matagal na nilang sinasabi sa'yo. So this week, Aquarius, all about you celebrating something in your life. So congratulations, Aquarius. Okay? So napakagandang paunang energy in your background. So ngayon, pag-usapan natin ang iyong buong spread. Ilan muna ang iyong major arcana sa life mo for the week. You have the Temperance card, you have the Lover's card, and you have the Fool card here. Telling you na tatlo ang major arcana o malaking epekto sa buhay mo. Tatlong elements, okay? You have Temperance, Lovers, and the Fool. Sabi ng spirit guides mo, whatever you try to accomplish in life at handa mong pagpaguran, handa mong tahakin, this will give you the brand new beginning. Aquarius, a brand new beginning. Don't you stop yourself. Dapat daw handa kang magsimula ulit o magkaroon ng bagong updates o bagong kaganapan sa buhay mo with pertaining sa mga bagay na gusto mo talagang maabot at gusto mong pagpaguran. Parang don't take shortcuts on things that you want. Ngayon parang sabi ni Spirit Guides na kung gusto mo talaga magkaroon ng bagong bagay sa buhay mo at ma-achieve yung growth or development o kasaganahan or prosperity and abundance, you should willing to work hard for it and have a commitment on it. Okay? Para maabot mo siya, para magawa mo siya. Ang kombinasyon ng tatlong ito napakaganda for success, Aquarius. Taking a risk, having the confidence and bravery to start it. Lovers, commitment, paninindigan sa mga bagay na gusto mong gawin.
at pananalig do sa pangarap mo. And Temperance card is like doing the process. Handa kang sumuong sa putik, sa kumunoy, sa proseso. Hindi ka mag-shortcut. You are ready to do the work para mapagtagumpayan siya. So this three, the triangle of success po dito, napakaganda for you, Aquarius. So congratulations. Talaga namang celebration ito for you. Napakaganda. So Aquarius, pag-usapan natin in detail mode ang iyong mga cards, bawat cards in your life for the week. At the center, like I've said, you have the Lover's card here. Your commitment to something ang nagpatagumpay sa'yo. Nakita ko dito na parang you're gonna hear a good news about your job kasi ang tagal mo itong tinrabaho o talagang pinilahan. Some of you are working so hard para makompleto yung papeles, makompleto yung mga dokumento, magawa yung pagkapatayo ng ganito, mabuo na yung bayad, o kaya meron ka nilalakad para lang matapos na. No, it's all about your commitment about something that you love. Pwede ring tao ito. Some of you are celebrating the pagdating ng isang lalaki o isang babae sa buhay mo na tagal mo nang hinihintay. Or some of you ay nag-propose for someone. That's what I'm hearing. Kaya ngayon ready ka na to step onto a new version of your life na parang bagong kasal, bagong buhay na may katuwang ka na. For some, nakita ko rito na parang whatever you're trying to achieve this time, ito yung bagay talagang babago sa buhay mo. Because may fortune ka dito may fortune card ka of the four of Cups telling you na yung matagal mong hinintay, matagal mong inasahan ay darating na. So, this is something na nabunga ng iyong paninindigan about something. Whether you are trying to really finish that interview na parang naka-4 na interview ka na for this company pero tiyanga-tiyaga pa rin because alam mo na ito talaga yung job na gusto mo, and then boom, tanggap ka na, mag-celebrate kayo. For some, here nakita ko na parang yung passion mo about cooking, halimbawa, gusto mo magtayo ng karinderya, ayan, nagawa mo siya, pininindigan mo, and then you're celebrating kasi napundar mo na siya o naitayo mo na siya. And people around you na naniniwala sa yung dapat ka talaga magtayo ng karinderya, ayan, they are celebrating life with you because nagawa mo na yung bagay na gusto mong panindigan at yung choices mo this time. Okay? The Lover's cards being clarified by dalawa, kunin natin sabay. Death card, yes. Ito paninindigan mo talaga ang babago sa buhay mo with the Death card here. And the Lovers, wow, kinonfirm niya ang sarili niya. The Lovers is being confirmed by the Lovers and the Death card. Ibig sabihin, yung mga bagay na papanindigan mo, yung mga bagay na pinili mo, pwedeng love, tao, relasyon, commitment about your job, commitment about your passion project or negosyo, kung ano man po yung papanindigan mo this week o talagang pag-alaanan mo ng oras, atensyon, pera at effort, sabi ni Spirit Guides, it will change your life for the better. It will give you the transformation na matagal mo nang hinihintay. Kaya naman, ang bilin talaga sa'yo ng Spirit Guides mo, panindigan mo yan, gawin mo because this will change you for the better. Okay? In the area of what you want, you have the Three of Swords. Yes, gusto mo nang mabunot itong mga tinik sa puso mo, yung mga bagay na nagpapadelay sa life mo. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, parang nakapag-heal ka na. That's what I'm hearing ha. Parang naggamot na o parang naka-move forward ka na. Meron sa inyo na parang you already told yourself na parang okay, time na for me to move on, time na for me to start over, time na for me para yakapin yung mga talagang para sa akin at kalimutan na yung painful experiences na hanggang ngayon dala-dala mo pa. Kaya talaga to mga friends mo, family members are rejoicing kasi nakabangon ka na, lumalabas ka na ng kwarto, nag-enjoy ka na ulit, at tumatawa ka na ulit siguro, o kaya you're now ready to talk about what happened sa painful experiences. So parang ito yung katibayan and proof na oo nga nakaka-move on na si Aquarius because pinag-uusapan na niya or magaan na para sa kanya na pag-usapan yung nangyari. So ngayon, I'm seeing you healing from something. Healing from a past experiences, from a past heartache, heartbreak, or sorrow in your life. Na parang now you're now seeing the beauty of your life. Na parang may chance pa ako for more. Meron pa ako opportunity to achieve more in my life na hindi ako dapat magpakalugmok sa isang bagay o sa isang pangyayari na alam kong tapos na and it happened. Ngayon parang meron ka ng acceptance. That's what I'm hearing. May acceptance na sa puso mo na okay, time na for me to leave this behind and start over with my life. Kaya ngayon parang celebrate mo yung life mo because para tong rebirth mo. Rebirth and celebrating what's about to come para sa'yo. Ano? The Three of Swords being clarified by the Ace of Swords. Yes, kalinawan ng isip, victory in healing what was once wounded sa buhay mo. Nakita ko na pagtagumpayan mo na yung laban para makabangon mula dito. You're gaining the victory. You're gaining the clarity of your mind. Parang ngayon, malinaw na sa isip mo na parang, oo nga no, ito mga heartaches na to na pumigil sa akin for a very long time. Ito pala ang dahilan ko bakit hanggang ngayon hindi pa ako makaaba-abante.
Okay? You're in the path of success. Like I've said here, sa triangle of success mo dito, with a lover's card, temperance card, and full card, talagang malapit sa'yo ang tagumpay. Kaya ngayon, natutuwa ako for you because you're about to really bury the heartaches and disappointments and regrets mo sa past. At malino na sa isip mo yung mga gusto mong gawin ngayon. At ngayon, victorious ka in your healing process. Okay, Aquarius, congratulations. In the area of what you need a temperance card ngayon. Nagsisimula ka ulit. Ngayon, you're celebrating your life again. Parang alive na alive ngayon si Aquarius. And ready ka ulit parindigan yung mga bagay na alam mong for you. Pero sa process daw na yan, Aquarius, sabi ng spirit guides mo, learn to be patient this time. Because ngayon, parang nakita ko nag-start over ka ulit. Unti-unti mo ulit tinatapak ang paa mo sa mga bagay na dati mong kinaligtaan. Ngayon, parang bumangon ka ulit at step by step ka ulit na binabalik yung dating ikaw. No? So ngayon, it takes time. It takes time. Hindi to madali, hindi to mabilis. Okay? Temperance cards, a card of periodic talaga tong arc na to sa buhay mo na kailangan mo daw daanan. Kailangan mo tong magpasensya ka sa bawat aspeto na yan na dadaanan mo in order for you to completely heal from something and completely embrace something new in your life. So daanan mo daw tong proseso na ito if you're now in the process of getting a new job or bringing yourself back together, o kaya may tinatayo ka ng bagong negosyo, o talagang natural na pagbangon mula sa mga dating pinagdaanan mo. Wag mo bigyan ng added pressure ang sarili mo, ha. Just take time, celebrate life. Every day is a fun time and joyous and humorous time to do what you're trying to do. Pero wag mo siyang haluan na sobra-sobrang seryoso o sobra-sobrang giggle and kayod or pressure in your part because baka bumitaw ka dyan at malugmok ka na naman, maudlot ang iyong healing time. Sabi ni Spirit Guides, every day, take one step at a time, little by little you will get there. Ang importante naman daw, Aquarius, ay gumagalaw ka. Ang importante ay may ginagawa ka at ang importante ay umaabante ka. So, just go with the flow, make a lot of patience within you, for you, and around you. May mga tao sa paligid mo pa rin at some point ay hindi nakakaunawa sa hakbang mo o sa gagawin mo, and that's okay. Kung nakikita mo nakakaunting tao lang ang nakakaunawa at nakakaintindi sa gagawin mo, okay lang yan. At least there are people around you who are there to support you. And kailangan mo talagang ikaw mismo ang bumangon. And nakikita ko rito na what you're trying to manifest is something that's gonna come back in your life. Merong mga minamanifest ka sa isip mo. Tingnan mo to. Sa isip niya, di ba, parang umiilaw. Ibig sabihin, meron siya minamanifest doon. At ayun, lumitaw siya sa bundok. Sa mountain of your dreams. So parang ibig sabihin, kung ano man ang minamanifest mo now, makakaya mo siyang abutin. Basta dagdagan mo lang ng tamang pasensya, pag-isikap, and also peaceful approach. Kailangan payapa lang, relax lang. Don't hurry up. Don't rush, okay? Just take one step at a time and you will get there, okay? The Temperance card is being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon, paratilihin mo ang balanse. Both of this card is talking about harmony in your life, balance in your life, peaceful in your life. Okay? So sabi ng Spirit Guides mo talagang this time around, balansehin mo lang mga bagay-bagay. Huwag kang mag-rush, huwag mamadaliin ang sarili mo. Kung ito lang kayang gawin today, ito lang kayang gawin today. I-celebrate mo yun. Every small win, you should celebrate that because that is still a win. Okay? Victory pa rin yun. So ngayon, hinay-hinay lang. You're still doing there. You're still going there. At kaya, balansehin mo pa rin. Kung ngayon pagod ka na, ito lang kaya mong ibigay for the day, okay lang yan. Tomorrow is another day to do it. Okay? Balance is what you need in your life today. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles ngayon. Parang sabi ni Spirit Guides, sigurista ka na. Matalino ka na. Si King of Pentacles, hindi siya kikilos nang hindi siya naniniguro sa kanyang gagawin. Parang negosyante talaga si King of Pentacles. Ibig sabihin, hindi siya kikilos ng palugi. Hindi siya gagawa ng bagay na sa dulo italo siya. Parang ngayon, sa sobrang marami ka na natutunan sa mga bagay na pinagdaanan mo in the past. Ngayon, parang hindi ka muna hahakbang unless sigurado ka o unless may assurance, kanyan. So ngayon, parang ito ang naka-apekto dito sa mga pangarap mo, sa Lover's card, sa pagbabago sa buhay mo. Parang this time around, hindi ka napapauto. Hindi ka na agad mag-agree. Depende sa matatamis sa salitang sinabi sa'yo. Ngayon parang mag-research ka muna, tatanungin mo muna, paulit-ulit, babalansehin mo muna. Hindi ka na katulad dati na parang okay, sige gawin natin. O okay, sige yan na. Or maniniwala ka kaagad. O ibibigay mo agad lahat-lahat mo. Ngayon, you're trying to be assured and parang magiging
secured ka muna bago mo gawin ang isang bagay because you don't want to waste opportunity, you don't want to waste time, money, effort, di ba? Ngayon parang everything ay ginagawa mo base sa realidad mo at nagiging practical ka na. Okay, Aquarius, yung every step mo dapat doable, dapat attainable, reachable. Hindi ka na katulad dati na super superficial or super fantasy yung mga pangarap. Ngayon, parang sabi mo, kailangan kaya kong gawin. Kailangan kaya kong abutin para hindi ako ma-frustrate, para hindi ako ma-disappoint. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Devil card, yes. Maraming temptasyon, maraming mga tao sa paligid mo ang lolokohin ka, iisahan ka, take for granted ka, or imamanipulate ka to do something na hindi mo gustong gawin. Kaya ka talaga sabi ko sa'yo, magiging sigurista ka, magiging matalino ka this time. Hindi ka napapaisa, hindi ka napapakadena sa mga taong ito na walang ibang ginawa kundi pagkaisahan ka or gamitin ka for something. So may healing kaya ngayon talaga nag-move on ka na eh. With this healing in your heart and clarity in your mind, talagang natuto ka na with whatever happened in your life. And you're celebrating your good start now. No? Napakaganda. You are now a very, very wise person na mulat na ang mata sa mga bagay sa paligid mo. And eventually here, in the near future, eto ka naman, the full card, talagang ready ka na to conquer new things. Ready ka na to humakbang. I don't know why I'm seeing someone na ready na to go back to school kasi meron ka ng bagong career or industry na gusto mong pasukan kaya na-realize mo na kailangan ko pa ng additional knowledge or additional credentials kaya handa ka ng bumalik sa school o bumalik sa isang seminar or training ground para ma-achieve mo yung enough skills para sa pagsimulang ito. Yan yung nabasa ko from someone. I don't know. Very specific yan for a very specific Aquarius. But for some, nakita ko dito na matagal mong gustong gawin na naantala because you have sacrificed a lot for a certain loved one or for a certain experience in the past. Parang wala kang choice kundi i-give up yon. Ngayon parang binigyan ka na ng pagkakataon in the near future to try it again. Yung pangarap mong mabuo ng negosyo na yan, pangarap mong makapag-apply doon, pangarap mong magawa ito. Ngayon parang may kalakasan ka na at may bravery ka na to do that. So congratulations. Stepping into the unknown, stepping into something new in your life, an opportunity that will change your life and make you celebrate the life that you have right now. Congratulations. The full cards being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, tamang hakbang for the future. Alam mo, Aquarius, sabi ng spirit guides mo, itong taking the risk, itong pagsugal mo sa isang bagay, dapat kalkulado daw ha. Dapat pinag-isipan, nakabase sa realidad, sigurista ka na, kaya ituloy-tuloy mo na to, okay? Dapat daw pinag-iisipan mo yung plano mo. Hindi ka basta sugal lang ng sugal o gawa lang ng gawa ng hindi pinag-isipan. Make a calculated risk in whatever you're trying to do na bago sa buhay mo. Bagong negosyo, bagong kapirahan, bagong trabaho, bagong pangarap. Kailangan pinag-isipan, pinagplanuhan, pinagdebatehan sa isip mo o sa mga tao sa paligid mo bago ka humakbang. Para din hindi masayang, okay? In the area of your challenge for the week, you have the 5 of Wands. Challenge sa'yo ngayon is a clear mind. Yes, clear na sa isip mo na handa ka na mag-move on. Clear na sa isip mo na kailangan ko na iwan ng the past. Pero ang confusion ngayon sa isip mo as a challenge is kung ano yung gagawin mo next. After you celebrate your freedom, after you celebrate yung pag-angat mo sa heartbreaking experience mo, malino na sa iyo na kailangan mo nang putulin yun at mag-move on na, pero ano yung gagawin mo next? Ano yung gagawin mo from now on moving forward? Ito pa yung confusing part sa'yo. Okay? Parang ngayon, nag-rumble pa sa isip mo, gawin ko kaya yon, gawin ko kaya to, magsimula kaya ako dito, pumunta kaya ako doon. Ay, hindi ko assure, hindi ko alam. So, kailangan daw this time, Aquarius, learn to have a cohesive idea. Kailangan malinaw sa isip yung gagawin mo, ano yung first step, ano yung gagawin mo, ano yung gusto mong simulan, ano yung industry na gusto mong pasukin, ano yung mga bagay na handa mong tahakin now. Okay? Kailangan may step by step kang plano dyan. For some of you, nakita ko na you're working on a very competitive world. Whether industriya mo ay kakaiba kayo na kailangan makabenta ng gantong quota, makabenta ng gantong kadaming kliyente, o di kaya meron kayong mga projects na kailangan gusto mo ikaw manalo, ganyan. So, it's a very competitive world para sa'yo. Na parang constantly, pwede sa negosyo din to ha, na parang constantly kailangan mo malamangan silang lahat in order for you to get ahead o makuha yung development o resulta na gusto mo. And parang ito yung magde-define, parang narinig ko ito yung magde-define kasi sa future job mo o sa future stance mo sa trabaho na yan. Parang if you win this, sabi mo sa sarili mo, solid na yung pwesto ko sa kumpanya o solid na yung pwesto ko sa industriyang ito pag nanalo ako dito. So, I need to stand out. I need to be on the spotlight para ako magwagi. Okay? Aquarius, ang challenge sa'yo is to keep humble,
and to keep your feet on the ground and learn from your competition. Kailangan matuto ka rin sa kanila. And narinig ko parang wala ka naman talagang kakompetensya. Parang binibigyan mo lang yung sarili mo na added pressure about something na pwede mo naman dapat i-enjoy. Pero dahil sobrang gigil mo to achieve this, lagi mo na iisip yung mga kakompetensya mo around this industry or this endeavor. Sabi ni Spirit Guides, learn to have fun more, ha? Learn to embrace more and just have humor in what you do. Pag ganun daw, mas na-enjoy mo yung competition, mas na-enjoy mo yung ginagawa mo, mas na-achieve mo siya quickly. Okay? Pag nag-have fun ka, mas nagiging malinaw sa isip mo yung bawat hakbang mo. Okay? Learn to have fun, learn to relax, and wag laging gigil sa gagawin mo. Okay? The 5 of Wands being clarified by the 7 of Swords. Yes. Ngayon sabi dito, with the 7 of Swords, nakita ko yung polka dots na it's all about enjoying the process, enjoying what you're trying to do. Okay? Hindi pwedeng laging gera-gera, tiba-tiba ka na parang kailangan ako magwagi, ako nasa taas, ako ang may best idea, ako ang may best strategy. Ngayon, learn to do your things on your own, but at the same time, learn as the process goes. Okay? Learn something here in a light way. Hindi naman kailangan laging gigil na gigil. Okay? Learn to have fun. Yan ang sabi sa iyo ng challenge mo for the week. In the area of your fortune, you have the 4 of Cups. Yes, may darating sa iyo for this week na bagay na parang matagal mong minimithi. Bagong laptop, cellphone, material, anything, o kaya pangarap na parang magbukas na sana tong pintuan na to for me. Sana matanggap na yung credentials ko. Sana matanggap na ako sa qualifications abroad. Sana makapasa na ako sa interview na to. Sana sa seminar na to makuha ko talaga yung kinakailangan kong credentials para makapag-abroad na ako. Sana dumating na yung civil service exam announcement. Meron kang hinihintay because pagod na pagod ka na sa kakatry sa mga bagay na to na hindi umuubra. No? Ngayon, ready ka na to accept or to embrace new things in your life na alam mong yun ang magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, magandang buhay, leveling up. Kaya ngayon, hinihintay mo lang talaga yung pag-celebrate sa bagay na to. And this is a confirmation na makukuha mo na yan. It is yours. It is yours, Aquarius. Congratulations. The 4 of Cups being clarified by the Moon card. Yes. For a very long time, tago ito sa bagay sa'yo. Parang for a very long time, hindi mo alam kung paano to makakamit. Hindi mo alam kung paano to makukuha. Napaka-imposible before. Na parang makakapasok kaya ako dun? Makatanggap kaya ako dun? Makakapasa kaya ako sa exam na yan? Makukuha ko kaya matamis niyang oo? Mahatayo ko kaya tong negosyo na to? So, ang dami mong questions in the past na hindi mo alam sa hinagap kung paano siya magagawa o paano siya makakamit. This time, it will be yours. Mabibigyan ka na ng chance na ma-achieve yan at mabibigyan ka ng chance ng kalinawan to get this. Okay? Napaka-confusing ng part mo before. Sobrang disappointed ka dati sa mga bagay na gusto mo makuha. Sobrang pagod ka na sa kakalakad o kakakayod parang sa bagay na hindi mo alam kung anong patutunguhan. Sabi ng Spirit Guides mo, Aquarius, nasa area siya ng fortune, ibig sabihin, yung kasagutan sa mga bagay na hinahanap mo nandito na. Hinahanap mong pangarap, hinahanap mong pamilya, hinahanap mong lugar, hinahanap mong goal or path or passion. Ito, magiging malino na sa'yo at makukuha mo na yung mga bagay na yan. At madali na sa'yo na habulin yan at tanggapin sa buhay mo. Congratulations. In the area of your divine advice, ito naman payo sa'yo ng yung Spirit Guides for the week, Ace of Wands. Be confident in your goal. Be confident in your plan. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga bagay na gusto mong gawin. With a lover's card here, meron kang papanindigan na bagay. Kaya naman, go! Push, ilaban mo to. Yung idea mo, sabihin mo yan. Yung plano mo, i-share mo. Baka makatulong yan o baka yan yung best plan pala. So ngayon, be confident daw sa mga nabubuo mong plano, nabubuo mong idea. Anything that you're trying to plan in your life for the better, do it. Chase it. Huwag kang mahiya. Okay? Confidence is your bala para makatuwid ka sa mga bagay na ito. Okay? Ace of Wands being clarified by the Justice card, yes. Ngayon, alam mo na dapat yung mga katotohanan sa mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, sa trabaho, ito lang pala yung paraan para ma-achieve ang success ng project na ito. Bakit all along hindi ko to nakita? Ngayon, may malalaman ka daw truth about how the system works or how to achieve this or that. Ngayon, parang kinakapitan mo na lang yung mga bagay na in reality for you. Doon nagbabase yung mga bagay na idea mo, yung mga bagay na gagawin mong plano, nakabase na siya sa realidad at nakabase na siya sa truth ng life mo. Parang ayaw mo na din mag-isip ng mga bagay na hindi ko pala kayang gawin o hindi ko pala kayang abutin kasi for the very long time, parang naramdaman ko, maraming beses ka nang disappoint, maraming beses ka nang nag-fail because yun pala na-realize mo na masyado kasing malaki, masyado kasing mayabong, masyado kasing magarbo yung gusto ko. Dapat pala nakabase sa realidad ko.
Ang gagawin ko, halimbawa, gusto mo magseaman, nakapag may requirements ka ba to be seaman? Ano ba yung mga naging preparation mo to do that? May credentials ka ba? May experiences ka ba para makapag-apply? So ngayon, parang, ay, hindi ko pala kaya yun. So dapat daw, Aquarius, this time, nakabase sa yung realidad, yung mga plano mo ha, yung mga gusto mong gawin, yung mga ideas mo, para maganap siya, para makuha mo siya, para ma-celebrate mo siya, okay? Sabi rin ng spirit guides mo, kung ano man daw yung mga pinagkait sa'yo in the past, ngayon, bibigyan ka na ng bagong start, bagong chance to have that again. Okay? Ito na yung pagkakataon na yakapin yung mga bagay na para sa'yo. At huwag kang matakot to step forward ha. Huwag kang matakot na ihakbang yung paa mo para sa mga bagay na gusto mo. Time na to harvest. Time na to reclaim what's yours. Okay? Harvest time na to. Good karma time na. So go, fight for it. Okay? Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, bigyan muna kita ng additional messages from a divine na makatulong sa'yo para makaabante ka for the week. Ayun, tumakbo na. We have wall, misunderstanding, o meron daw misunderstanding sa life mo with other people. Ito talaga yun with the 5 of wands and the 7 of swords. So ngayon parang kailangan daw talaga na go with the things in a lighter way. At huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay para lang matupad ang isang bagay. Okay? Just go with the basics. Baka doon sa pagkakataon na yun, simplihan mo lang, baka maging mas maayos at mawala ang misunderstanding, okay? Another message, you have dog far away, a distant friend is thinking of you, pero daw kaibigan ka na napapalayo sa'yo na iniisip ka ngayon, kung sino man yan naisip mo as of this moment, siya yun. Okay? Another message, you have shield, you need to defend yourself. Yes, may mga bagay at may mga tao na dapat kang gawin, especially with a heartache na naranasan mo before. Ngayon na pagkakataon na depensahan mo ang sarili mo, protektahan mo ang sarili mo against them, okay? Paratilihin mo ang kapayapaan sa buhay mo, harmony, peace, and also balance, okay? Another message, you have bird flying, news is on the way. Yes, may magandang balita daw paparating sa buhay mo. Congratulations. Another message, you have bread, period of prosperity and abundance. Congratulations, Aquarius. Another message, you have August, o meron daw mga magaganap sa iyo sa buwan ng Agosto, o meron po ba sa inyo na very special sa iyo ang buwan ng Agosto? There is a confirmation that a good news is gonna come to you sa buwan ng Agosto. Congratulations. Another message, you have Owl, good advice from a wise person. Meron daw makukuha kang payo mula sa isang wais at talagang matalinghagang tao. Congratulations. Another message of Scissors, disappointment in some affairs. Yes, may mga disappointment ka talaga dito sa ibang bagay, pero ito ka naman, handa kang yakapin ng mga bago. So, this is something na hindi naman bago din sa'yo because you've been so disappointed a lot of times in your life. Kaya ngayon, handa ka na humakbang moving forward. Ito siya kukunin kasi tumapon siya. Okay? You have Skull, hidden secrets can harm you. Yung mga sekreto, para talihing sekreto, hindi dapat yan nalalaman ng ibang tao. At don't overshare, Aquarius. Don't overshare a lot of things about you kasi baka magamit yan against you, okay? Another message, you have mountain road. You're on the road to success. Yes, congratulations. Nasa landas ka na daw ng tagumpay, kaya ituloy-tuloy mo na yan. Bigyan pa kita, Aquarius, sa isa pang additional na pag-focusan mo for the week na makatulong sa'yo paabante sa buhay mo this week, okay? You have pride, ibaba mo daw ang pride mo, ang ego, make sure na humble ka pa rin sa mga bagay na gusto mong maabot, learn to listen to other people, kung nagkamali sila, okay lang yan, nagkakamali ka rin, kung may mga bagay ka pinapahalagahan, meron din silang pinapahalagahan, kung meron ka pinagadaanan, meron din silang pinagadaanan, so make sure you are trying to be present every time that everybody has emotions at kailangan mo maging open sa mga bagay na yan, okay? Outcome mo pag-usapan natin. But first, alalahanin mo, Aquarius, meron tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, ihanda mo na yung tanong mo. Your outcome for the week is the Knight of Cups. Wow, an offer. An offer, something big. Talaga mag-celebrate ka. Nakita ko rito may paninindigan ka about something. Pwedeng pumila ka talaga or nilaan mo ang maraming oras mo for your endeavor, for your industry, sa career path na yan. At ngayon, may makakapansin na ng galing mo. May makakapansin na ng dedikasyon mo, ng trabaho mo, ng effort mo, ng credentials mo or expertise mo in the past, mga pinagdaanan mo. Somebody noticed your value. Somebody noticed your strength or your ability. Kaya naman, may offer na darating sa'yo. Pwedeng offer of love. Why not? Diba? May offer of bagong trabaho. Opportunity para sa'yo. Kaya yakapin mo to, Aquarius. This is something worth celebrating. Okay? The Knight of Cups being clarified by
The Eight of Pentacles, yes, talagang tungkol sa trabaho mo ito. Kapirahan, career, passion project na talagang paglalaanan mo ng oras, atensyon at pagod. Pero dahil ito yung nanggaling sa isang offer, nanggaling sa someone, talagang nakakita ng skills mo, nakakita ng kagalingan mo, talaga namang swaka-swaka dito. And they are expecting something from you ha, kay Aquarius. Huwag kang magkaroon ng pressure, huwag kang magkaroon ng hesitation at takot. Normal lang ang pressure, normal lang ang expectation ng mga bagong trabaho o bagong career sa life mo. That's normal, that's okay. Huwag kang masyadong matakot. Just learn to have fun. Learn to celebrate life as it is. And every day ay huwag kang matakot. Just be happy and be glad that it come to you, okay? Ngayon sabi ng spirit guides mo, ipamalas mo daw ang skills mo, ipamalas mo daw ang kakayanan mo sa bagong trabaho na to, sa bagong offer na to. Do your best and show them that you are deserving of that position para mapakinabangan mo ang trabaho na to, ang endeavor na to for a very long time, okay? Time for celebration because a new offer that will showcase your skill is here. Congratulations. So Aquarius, that is your June 30 to July 6 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes, Aquarius. Focus on that question and concentrate on that question, okay? Spirit guides, ibigay natin kay Aquarius ang sagot sa kanyang isang tanong. You have 1, you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper confirmation mula naman sa yung angel guide na nasa tabi mo today at ginagabayan ka sa tanong mong ito. You have 1 and you have 2. Okay. Okay, Aquarius, open up your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have the 10 of Pentacles in reversed. You have the Ace of Cups upright. You have success. And you have trust. Okay. Ngayon, Aquarius, malinaw na. Sa question mo, the answer is success. Magkasucceed ka daw dyan sa question mo. At pagkatiwalaan mo lang daw yung proseso. Kasi ngayon, nakita ko dito na parang may mga family members ka o merong mga aspeto sa buhay mo na parang sinasabi sa'yo, yan ba talaga gusto mo? Pangmatagalan na ba yan? Is that what you truly want? Baka naman magsayang ka lang ng oras. So, may mga tao sa paligid mo at may energy sa paligid mo na sinasabi at question kung yan ba talaga ay for longevity na, forever na ba yan? Pangmatagalan ba yan? May mahihita ka ba dyan? May saysay ba talaga yan for a long run? Ganyan. So, maraming question na ganyan sa life mo or around you with that particular question. Sabi ng spirit guides mo, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Because nakita ko dito in the area of your other card, Ace of Cups in upright position, this will make you happy. Nakita ko dito na parang this is something valuable para sa iyo. Parang ito talaga yung gusto mo makuha, no? This kasi parang this fulfills you eh. Parang sabi mo parang dito ako magiging masaya, dito ako magiging kontento. Ito talagang gusto ko kaya ko to gusto makuha. Ngayon, you're gonna be very very happy because it's yours. Success, sabi sa iyo ng angel mo. Kaya magtiwala ka lang sa proseso. Kung meron mga bagay na parang question sa longevity niyan, sa pangmatagalang epekto niyan sa buhay mo, ay magtiwala ka lang daw. Things take time. Maraming ding taong ang maniniwala din sa iyo sa question mo na yan. And kung talagang ito ang magpapaligaya sa iyo, ito yung magdudulot sa iyo ng kaligayahan, siksik-liklig na kaligayahan at umaapaw na emosyon at love, go for it. Because sabi naman ng angel mo, this is a guaranteed success at magtiwala ka lang dyan because it's yours. Okay, Aquarius? That is your answer to your one question, one answer portion. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, especially here with our June 30 to July 6 reading. Babasahin ko po ang comments nyo. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.